Tuwing sasapit ang ika-12 ng Hunyo, kapansin-pansin ang mga watawat na nakasabit sa mga bahay, sasakyan, gusali at iba pang establishmento. Pero hindi lang yan simpleng palamuti mga kanyusik, dahil sa bawat watawat na ating isinasabit o iwinawagayway ay nakaukit ang mga kwento ng pakikibaka, sakripisyo at matinding hangarin ng ating mga ninuno na makamtan ang kalayaan mula sa kamay ng mga mananakop. Ngayong araw na ito, balikan natin ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Mahigit 100 taon ang nakalipas ng buong tapang na ipahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa mula sa mahigit 300 taong pananakop ng Espanya. Hapon ng June 12, 1898, sa tahanan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa harap ng maraming Pilipino. Sa pagkakataong iyon, unang narinig ang ating pambansang awit na unang tinawag na bilang Marcha Nacional Filipina, na noon ay wala pang lyrics at isa pa lamang marcha. Sa kabila nito, hindi naman naging madali ang pagkamit sa tunay na kalayaan ng bansa dahil bagamat naideklara na ang kasarinlan ng Pilipinas, ay hindi naman ito kinilala ng Espanya at Amerika. Habang nagsasaya ang mga Pilipino sa natamasang kalayaan, nilagdaan naman noong December 1898 ng Espanya at Estados Unidos ang Treaty of Paris, kung saan nakasaad na isinusuko na ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng $20 million. Sa kabila nito, itinuloy ng mga Pilipino ang pagtatatag ng sariling pamahalaan. January 21, 1899, nang pinagtibay ang Malolos Constitution na naging dahilan upang maitatag ang unang Republika ng Pilipinas, kung saan si Aguinaldo ang unang naging Pangulo ng Republika. Matapos nito, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan ni Aguinaldo at ng puwersa ng mga Amerikano. Hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang Philippine-American War noong February 1899, March 23, 1901 nang mahuli si Aguinaldo sa palanan Isabela. Matapos nito, nanumpa si Aguinaldo ng katapatan sa Estados Unidos at nanawagan sa mga Pilipino na itigil na ang pakikipaglaban. Noong July 4, 1902, idineklara ni nooy US President Theodore Roosevelt ang opisyal na pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas matapos sumuko ang karamihan sa mga pangunahing lider ng rebolusyon. Bagamat natapos ang digmaan noong 1902, hindi pa rin naging malaya ang Pilipinas at nananatili pa rin nasa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos ang bansa sa loob ng halos 4 na dekada. Ngunit noong July 4, 1946, formal nang kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of Manila. Magmula noon, ipinagdiwang na ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas tuwing sasapit ang ika-4 ng Hulyo kada taon. Taong 1962 naman ang ilipat ni nooy Pangulong Diosdado Macapagal ang opisyal na petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Bansa sa June 12 bilang pagkilala sa mas naunang deklarasyon ng kalayaan ng bansa noong 1898 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Ngayong ginugunita natin ang ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, naway magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin ang mahabang panahon ng sakripisyo, pakikibaka at kabayanihan ng ating mga ninuno. Naway patuloy nating pahalagahan at ingatan ang kalayaang ating tinatamasa sa kasulukuyan upang manatili itong buhay para sa mga susunod pang henerasyon. Maligayang araw ng kalayaan, mga kanyusik! Mabuhay ang Pilipinas! Para sa OMOK Trivia Vibes portion, ako si Jonah Bakira ng DWWW 77 Ultimate Music Radio.